Come on, lift up your hands. When I have decided. Thank you, Lord. Umisap ka, Panginoon, ngayon sa aming puso. Lord, the reward we really wanted, Panginoon, hindi ko anumang mga bagay sa mundo. Thank you, Lord Jesus, for Panginoon. Come on, church. Tayong lahat ay aawit. Sasamba. Come on. Christ is my reward and all of my devotion. Oh, now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need
Sigurado ko maradalas mabulungan kayo ng kasinungalingan mula sa ating kaaway at sa ibang mga tao na ikaw ay walang pag-asa, na ikaw ay hopeless, na ikaw ay loser, na ikaw ay defeated. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, the truth is, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay pinatawad sa iyong makasalanan. Na wala kang dapat ikahiya sapagkat ikaw ay mahal ng ating Panginoon. Si Kristo ay namatay para sa bawat isa sa atin. Pinag-aaralan po natin dito sa Zion yung I am following Jesus. Sabihin nga nyo sa inyong katabi, I am following Jesus. Sabihin mo, uli, declare mo, let us follow Jesus. Na pinagdidiinan natin ang katotohanan na ang Panginoong Yesus, hinahanap niya hindi yung mga fans at admirers, ang hinahanap niya ay tunay na followers. We are followers of Jesus. We are not just admirers. We are not just ordinary believers. We follow the Lord Jesus Christ. Itutuloy po natin ito ngayon. Medyo lalaliman natin ng konti ang discussion, but I am praying na yung iba sa inyo ay magsusumikap, manalangin at matanggap ang kanyang mga salita sa oras na ito. Mark chapter 10. Mark chapter 10. Tayo po'y tumayo bilang paggalang salita ng ating Panginoon. Then Peter began to speak up. We've given up everything to follow you, he said. Yes, Jesus replied, and I assure you that everyone who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or property for my sake and for the good news will receive now in return 100 times. Sabihin nga ninyo, 100 times. As many houses, brothers, sisters, mothers, children, and property, along with persecution. And in the world to come, that person will have eternal life. But many who are the greatest now will be least important then. And those who seem least important now will be the greatest then. Pagpalain po ng Panginoon ang mga salitang ating nabasa para sa ating mga puso. Tayo po'y manalangin. Father, we pray that right now your Spirit will speak to us, will minister through your servant, and that your Spirit will open our minds, our hearts, our understanding. Give us that hunger for you and for your word. Bigyan mo kami ng pagkauhaw sa inyo. Bigyan nyo kami ng kababaang loob na matanggap namin ang inyong salita. Bigyan mo kami ng dagdag na pangunawa. Marami kaming sasabihin dito, Panginoon, na marahil hindi magiging katanggap-tanggap sa iba. But I pray that you will give us understanding. At sa bawat isa rito, Panginoon, na marahil nag-i-struggle sa iba't ibang issue, karamdaman, pangangailangan, we speak blessing. Sa bawat isang narito ngayon, the blessing of healing, the blessing of provision, but above all, the blessing that is coming from the Word of God today. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Yesus lamang. Amen and amen. Please take your seats. Dalawang bagay po ang titingnan natin about following Jesus. When you say, I am following Jesus, dalawang katotohanan po ang gusto kong bigyang diin sa umagang ito. Number one, the responsibilities in following Jesus. Yung pananagutan, yung responsibilidad, yung tungkulin, yung duties natin. We will consider the cost of following Jesus, the sacrifice involved when we follow the Lord Jesus Christ. May sacrifice po. Di ba? Nang ibig sabihin, pag ikaw ay naging mananampalataya, meron kang susundin. Nagre-require ng commitment. Nagre-require ng sacrifice. Amen? Are you awake? Of course, kaupo lang ninyo. Alam nyo, ang dami po nangyayari ngayon sa ating kapaligiran
Naalala ko lang yung isang matandang kwento. It's a funny joke actually. Kung paano ang isang lalaking hindi naniniwala sa Diyos, isang ateista. Siya naglalakbay sa isang forest. At samantalang naglalakbay doon, pasipol-sipol, paawit-awit, nag-e-enjoy siya, sapagat wala naman, hindi naman siya naniniwala, hindi niya masabing, salamat o God sa forest na ito, napakaganda, likha mo to. Hindi naman siya naniniwala sa Diyos eh. While he was enjoying, strolling in the forest, nakakita siya ng leon at nakita siya ng leon. Nung palapit ng leon, siya tumakbo ng tumakbo, napakabilis. Pang-Olympic ang kanyang takbo. Yung problema, mas mabilis ang leon. At dakma na siya ng leon at siya'y humiga. Nung siya'y humiga, itong hindi naniniwala sa Diyos, biglang napadalangin, oh my God, help me. Alam mo naman tayo, pag napasigaw sa Diyos, biglang naniwala. Tapos pag sabi niya, oh my God, may biglang kumislap at nagliwanag sa paligid. Nagsalita ang Diyos. Sabi niyo, oh my God ka dyan? Dati-dati hindi ka naniniwala sa akin. Ganyan naman kayong mga tao eh. Sabi ng tinig. Sabi niya, hindi kita matutulungan. Ang sabi ng ateista, ng unbeliever, sabi niya ganun, sige po, kung hindi niyo ako matutulungan, pero itong leon na umahawak sa akin, gawin mo naman siyang Kristiyano. All right, sabi ni God. Tapos, biglang kumislap at nawala ang liwanag na yon. Ang ginawa ng leon, siya'y lumuhod. Siya'y lumuhod. Hinawakan ang kamay ng lalaking hindi naniniwala sa Diyos. At pagkatapos nanalangin ng leon, ang sabi ng leon, God, salamat sa pagkain na binigay mo sa akin ngayon. Tuwang-tuwa na sana, no? You know, sabihin nyo, it was just a joke. It's an story I read maybe 25 years ago and then lately. Pero may sinasabi sa atin ito eh. Di ba? Kung minsan, tayong mga tao, ay parang hindi natin ganong pinapansin ng Diyos. Hindi siya ganun ka-importante hanggang tayo malagay sa isang kalagayan, napapaluhod tayo, bigla tayong napapasigaw, oh my God, help me. Di ba? Ang dating hindi natin pinapansin, ngayon, tinatawagan natin. Naalala ko tuloy ang sinabi ng isang pinakamatandang politiko sa Pilipinas, last week. Di ba? Nagkaroon ng prayer rally, nanawagan ng isang grupo ng prayer rally, sabi ganun, para maiuwi ang dating presidente sa Pilipinas. Ang sabi ng matandang politikong ito, ang sabi niya ganun, sabi niya, kahabag-habag naman tayo, what a pathetic irony. Ang sabi niya, yung mga gumawa ng, sabing ganun, kawalan ng katarungan, ng injustice, at ngayon sila'y nalulunod sa sinasabi nilang injustice laban sa dating presidente. Sabi niya gano'n, ay tumatawag sila ng justice. At sa kanilang desperado at distress na pangangailangan, nanawagan sila ng prayer rally sa isang Diyos na minumura nila dati. Maybe you will disagree with that comment. Pero minsan, ginagamit natin ng Diyos eh. Di ba? Pag nandun tayo sa matinding pangangailangan, napapaluhod, napapasigaw, nakakagawa ng commitment, oh Lord, mula po ngayon, gagawin ko na yung pinagagawa mo sa akin. Pero pag lumampas na yon, hindi ka na marinig, hindi ka na makita. Minsan naabuso natin ng pananampalataya sa ating Diyos. Di po ba? Dapat igagalang natin ang ating Diyos, hindi tatawagin lamang pag may pangangailangan tayo. Let me clarify two things about discipleship. Number one, or letter A, relationship or salvation. Having a relationship
with God, with the Lord Jesus. Yung pagkakaroon ng relasyon sa ating Diyos, sa ating Panginoong Yesus. Tandaan po niyo ito, is by grace through faith. Para masabi mong maging anak ka ng Diyos, kaibigan, hindi ikaw ang pinakamabait, hindi ikaw ang pinakamabuti, hindi ka kailangang magbago ng ganito, you don't have to change a thing in your life, kilalanin mo lamang na ikaw ay makasalanan at naniniwala kang si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas. By grace. Wala kang dapat gawin at dapat idagdag para tanggapin ka ng Diyos. You are lovable, you are acceptable, you are forgivable sa ating Panginoon. Lahat po yan ay grace. It is something that is given to you as a gift. It is something that is a gift from God Himself. At yun ay binili na ng ating Panginoong Yesus, kaya hindi mo na dapat pagtrabahuan. Binayaran na ni Yesus ang lahat ng kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. That's why, sapagkat bayad na ang ating kasalanan, ang kaligtasan ay ini-offer na niya sa iyo bilang regalo. Sino sa inyo nagpapasalamat ng kaligtasan ay regalo pala ng Diyos? Diba? Naku. Kasi kung makukuha ko ito sa pabaitan, hindi ko alam kung sino sa atin ang mapupunta sa langit. Di ba? It means anybody can be saved. Yung pinakamalupit, pinakamatindi ang kasalanan, yung kokonti ang kasalanan, He saved us. He saved me. He saved you. He can save anybody. Sino po sa inyong nagpapasalamat? Makasalanan siya pero iniligtas ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig. Amen? Amen, yeah. Yun pong tinutukoy ni Apostol Pablo sa Ephesians 2:8 and 9. Ang sabi niya, for by grace you have been saved through faith. Dahil sa biyaya. Dahil sa kaloob na walang bayad. Naligtas kayo. At ito'y sa magitan ng inyong pananampalataya. You receive it by faith. Pero dadagdagan natin, hindi lamang po ang issue ng relationship. Ang pangalawa, yung issue ng discipleship. Sino sa inyong naniniwala kayo nang kayo'y magsisit, tinanggap nyo na si Jesus sa inyong puso at buhay, natanggap nyo ng buhay na walang hanggan? Amen? Nang ibig sabihin, kung mamatay ka ngayon, sigurado pupunta ka sa presensya ng Diyos sa kalangitan. Yun po ang ibig sabihin nun eh. Yun po ang assurance natin. And it is a gift. Pero sino sa inyong nagpapasalamat na nung kilalanin mo sa Panginoon at maligtas ka na, hindi ka pa niya kinuha, hindi ka niya pinauwi sa langit? Yes, palakpakan po natin siya. Alam ko naman ang mga Kristiyano they always say, heaven is a wonderful place. I'm gonna see my Savior's face. Pero hindi pa tayo handang pumunta doon. Pag pumunta tayo, sigurado nandun tayo. Pero sa kalooban ng Diyos at sa karunungan ng Diyos, hindi pa niya tayo kinukuha. Nandito pa tayo. Yung ba sa inyo? Makikita pa niyong mag-graduate ang inyong mga anak. Makikita pa niyong makapag-asawa. Makikita pa niyong inyong mga apo. Yung iba nakita pa nila ang kanilang great-grandchildren. Di ba? Yung iba sa inyo? Nag-aaral pa lang kayo, pero isang araw, nangangarap kayo na magka-jowa ka na, magka-asawa ka na, In other words, niligtas ka ng Diyos sa kanyang pag-ibig, pero nilagay ka pa niya rito sapagkat meron siyang ipagagawa sa iyo. Amen? Umamen kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi pag wala nang ipagagawa si Lord sa iyo dito, alam mo na kung anong kasunod. Alam mo, ayaw mo naman, di ba? Ayaw mo naman. Okay. So, hindi lamang po yung relationship is by grace. Discipleship is by surrender. It's by surrender. Ako'y nandito, ikaw ay nandito. Sapagkat gusto ni Lord gamitin ang buhay mo at hindi kanya magagamit pag hindi mo ibinigay ang buhay na yan sa Kanya. Kapag meron kang sariling agenda,
na lihis sa kalooban ng Diyos, hindi kanya magagamit. Kaya gusto niya, talagang voluntarily, we surrender our life to Him. Yun pong ibig sabihin ng tanong ni Peter kanina. Then Peter began to speak up. We've given up everything to follow you. Lord, iniwan namin ang lahat para sundin ka, para sumunod sa iyo. Lord, sinurrender namin ang lahat. We left everything. We surrendered everything to you. Na parang sinasabi niya, kasi po ang background nito, kung natatandaan nyo, if you will read the whole chapter, makikita nyo merong isang mayamang binata, a rich young ruler, na leader ng kanilang bayan. Ang umabol kay Jesus at pagkatapos nagpatiluhod Tapos ang tanong niya, napakahalagang tanong, maybe the most important question in our earthly life. Ang sabi niya, Lord, sabi niya gan, Master, Rabbi, what shall I do to receive eternal life? Napaka-importanting question. And then sinubukan siya ni Jesus, ibang approach ni Jesus, sa iba't ibang tao, ibang ginagamit ni Jesus. Sa lalaking ito, tinanong niya, sabi niya, do you know the commandments? You shall love the Lord your God with all your heart. You shall do this, you shall do that. You shall not murder. Sabi niya, Lord, mula pa sa pagkabata, narinig ko na yan at sinunod ko na yan. At ang sabi ng Biblia, naku, tiningnan niya si Jesus, siya ni Jesus na may pag-ibig. Kung ganon, sabi niya, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at sumunod ka sa akin. Biglang nalungkot ang enthusiastic disciple na to. At tumalikod kay Jesus. At ang sabi ng verse, sapagkat napakayaman niya. And then sabi ni Jesus, mas madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Ang bigat, no? Parang sinasabi niyang, mahirap yan Dahil sa pera, dahil sa kayamanan, marami hindi maasikaso ang Diyos Sabihin mo sa katabi mo, salamat iniwan mo ang bahay mo. Diba? Diba? Hingi ba sa inyo, dahil kay Kristo, iniwan mo ang jowa mo Palakpakan na nga natin yung mga gumawa ng ganon. Pero itong lalaking ito, yung famous rich young ruler, nung sinabi ni Jesus, ipagbili mo yan, sumunod ka sa akin. Malungkot na tumalikod at iniwan si Jesus. Kaya sabi ng mga alagad, abay, kung ganyan ang requirement, sinong maliligtas? Sagot ng ating Panginoong Jesus, imposible yan sa tao, pero ang kaligtasan ay posible sa Diyos. Gawa ng Diyos yan ang sabi niya gano'n. Nalala ko ang sinabi ng isang author, si Charlie Bing, I don't know if that's the pronunciation. Ang sabi niya, salvation is not just security, it is also opportunity. Ang kaligtasan ay hindi lang kapanatagan, may katiyakan ka sa buhay na walang hanggan. Pero ang kaligtasan ay isa ring pagkakataon, isang opportunity na paglingkuran mo at maitodo mo ang paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Iyon po ang isang katotohanan dito na gusto kong makita natin. Hindi lang yung masabi mo, yes, I am saved, ligtas ako, I am sure, I am secure. Tiyak ko na pagkatapos ng buhay sa lupang ito, ay pupunta ako ng langit. Tama, magiging sagot ko sa anumang diagnostic question. Yes, I'm sure that I'm going to heaven. It's not just like that. Pag hindi ka pa dinadala sa langit, binibigyan ka ni Lord hindi lang ng security dito, kundi opportunity para paglingkuran mo siya. Sino sa inyo nagpapasalamat may opportunity tayo na maglingkod sa Panginoon? Ang realidad po, ang tawag ni Jesus sa atin na sumunod, it's a very high calling. But it's also a difficult one. To follow Him will require sacrifice. Sabi ng mga disciples, we had given up everything. Sakripisyo po yun. Aminin na natin.
Pero dalawang bagay sa sakripisyong ito, the commitment of the disciples, pinakita nila na pwede tayong sumunod. Nung tawagin ni Jesus si Peter at saka si Andrew, si James at saka si John, follow me, iniwan nilang kanilang bangka, iniwan nilang kanilang lambat, iniwan ang kanilang magulang. They were commercial fishermen. Minsan nga nalulungkot tayo eh. 2 oras lang sa church pag Sunday, hindi pa maibigay, di ba? And it is a challenge to every disciple. Marami tayong pwedeng i-give up sa pagsunod sa ating Panginoong Yesus, na kailangan po talagang magiging sacrificial ang ating pagsunod sa Kanya. Look at verse 29. Ganito po ang sinasabi ng Panginoon. Verse 29. Yes, Jesus replied, and I assure you that everyone who has given up house, or brothers, or sisters, or mother, or father, or children, or property for my sake and for the good news. May mga pagkakataon na sinasabi niya sa iyo, saka sa akin, iwanan mo yan. Sumunod ka sa akin. May mga pagkakataon naman sasabihin niya sa iyo, diyan ka magtrabaho, pero ipakita mo naman na ikaw ay tagasunod ko. Nang tunay mong boss ay ang Panginoong Jesucristo. Yes, meron kang pinaglilingkuran dyan, meron kang amo, meron kang boss, meron kang manager. Pero sa dulo ng lahat ng yan, ang tunay nating leader, ang tunay nating master, ang tunay nating Panginoon ay ang Panginoong Jesucristo. Diba? Amen. Yes, amen. We have to count the cost. Merong presyong babayaran, merong mga bagay na mahalaga na iiwanan para makasunod ka sa Panginoon. I'm sure you know this. At nais ko pong paalalahanan kayo, ang pagiging Kristiyano hindi lang pagpunta sa isang church na napakalamig ng aircon, lalong-lalo na pag hindi puno. Hindi lang pagpunta sa isang church na pag binabasa mo sa screen, napakaganda ng screen kasi napakamahal. Ang pagpunta sa isang church, ang pagiging Kristiyano, hindi lang about clapping and dancing and shouting and singing and praying and enjoying the fellowship. It's about commitment and sacrifice. All those things are needed. But first of all, it's following the Lord Jesus Christ. Amen? Discipleship, following Jesus is a surrender of all that we value. It is a sacrifice for the one we value the most. Ang pagsunod kay Jesus ay pagsuko ng lahat ng mga bagay na mahal sa atin. Pero ito ay isang sacrifice na ibinibigay natin sa Panginoon na pinakamamahal natin. Diba? Remember the why. Nung tawagin tayo ng Panginoon to surrender, to count the cost, to give up everything, pakinggan nyo bakit. Sabi ng Panginoon, for my sake and the gospel, ang pagsunod po, mga kapatid, ang pagtalikod sa mga bagay na ito, it is for Jesus' sake. It's not for your friends, it's not for your cell group, it is not for this church, it is for the Lord Jesus Christ. The one na iniwan niyang langit, pinanganak sa isang sabsaban, ipinako sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay na maguli. The one who gave us everything is the one to whom we offer everything. Siya po ang pinaghahandugan natin ng lahat ng bagay. He wants for us to live for Him, to follow Him and walk with Him. And it is for the gospel. Ito po para sa mabuting balita, mga kapatid. What we're doing here is for God, for the Lord Jesus, and for the gospel. What is the gospel? It means good news. It means good news. Ano po yung good news? Na mahal ka ng Diyos, na dahil sa iyo si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, itinigis ang kanyang dugo, siya ay nilibing at nabuhay na maguli. Ang ginawa niya yon sapagat mahal ka niya, gusto kanyang maligtas, gusto kanyang mapatawad, gusto kanyang magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. That's the good news. The good news is that kahit sino pwedeng pumunta ng langit.
Kahit sino, gaano man ang nakagawa, ano man ang nagawa mo, gaano man katindi ang ginawa mong kasalanan, you have a place in heaven because Jesus bought that place for you when He died on the cross of Calvary. That's the good news. Sino po sa inyong natutuwa na anybody can go to heaven because of the good news of the Lord Jesus Christ? The question is, pinasulat ko po ito para matandaan nating mabuti. The question is, do we love Jesus above all else? Mahal ba talaga natin ang Panginoong Yesus? Lampas sa ating higaan at saka mga labada. At saka sa ating tindahan, sa ating business. Di ba? Do we love Jesus above all else? Do we love Him more than our jowa? Sino sa inyong kung minsan pinipigilan kayo, hindi kayo makakapunta sa inyong fellowship dahil yung jowa mo, hindi ka pa gustong pakawalan, gusto niya 2 oras na kayo sa Starbucks hindi pa kayo umaalis doon, tumitingin na sa inyo yung mga nagtitinda doon, di ba? Do we love Jesus more than we do love our parents, our spouse, our children? Do we love Him more than any pleasure or possession, or career and hobby? Do we love Him more than our reputation or status? Hina-highlight ng ating Panginoon dito yung commitment na required sa isang disciple. That we need to surrender everything na nagiging sagabal sa ating paglilingkod. Merong movie ngayon, hindi ko alam kung andyan pa last week. I was trying my best to catch up with it, pero mukhang hindi ko na mahahabol. Ang pangalan ng movie ay si Dietrich Bonhoeffer. Siya isang pastor sa Germany noong Second World War. Nung nakita niyang patindi ng patindi ang ginagawa ni Adolf Hitler, sumama siya sa isang grupo na lumaban kay Hitler at nagplano ng kanyang assassination. Just before the end of the war, he was captured and he was executed. Napatay si Dietrich Bonhoeffer. Ang dami niyang sinulat ukol sa challenge ng pagiging tagasunod ni Kristo. And one of the most quotable quotes na kanyang ginamit ay, when Christ calls a man, He bids him come and die. Pag tinawag ni Kristo ang isang tao, ang tawag niya ay, sumunod ka sa akin at mamatay ka. Sapagkat ang pagsunod sa ating Panginoong Yesus ay tinatanggap mo na itong dating buhay mo, dating sarili mo, dating hilig mo ay unti-unting mamatay pag ito'y sinuko mo sa Kanya para makapaglikha si Lord ng bagong buhay, ng bagong paraan ng pamumuhay. It's a continuous dying to oneself. Iyon ang feeling ng mga disciples nung tanungin si Jesus, Lord, we have left everything in order to follow you. The responsibilities of being a disciple. Secondly, the rewards of following Jesus. Sino sa inyo natutuwa? Yes, may responsibility, pero may reward, di ba? May gantimpala. If you put it another way, merong cost in following Jesus, but there is a compensation. There are great responsibilities in following Jesus, but consider the rewards of following Jesus. May gantimpala. Yes, there is a price, P-R-I-C-E, but there is a prize, P-R-I-Z-E. Let me say this in advance before we look at that verse again. Di ka malulugi kahit kailan kapag kay Lord lahat ay binigay. Can we read that all together? 1, 2, read. Di ka malulugi kahit kailan kapag kay Lord lahat ay binigay. Amen? In fact, ang kasunod niyan ay,
malaki ang pakinabang pag kay Lord ibinigay ang buhay. Kung anong binigay mo sobra-sobra ang balik sa iyo. Sabi niyo, Pastor, that may not be accurate, but listen again. Listen again. Sabi ng Panginoon sa verse 29, uulitin ko, sabi niya, yes! Jesus replied, and I assure you, He has not assured pa. Di ba? He has not assured pa. In other words, yung pangako niyang rewards, itong testimony ng langit, Jesus is telling you, what I'm telling you is true, and this is the promise and the solemn oath of heaven. Ano po yun? Verse 30. Sabi, will receive now, sabihin nga nyo now, will receive now in return 100 times, sabihin nga nyo 100 times, as many houses and brothers and sisters and mothers and children and property, along with persecution. And in the world to come, that person will have eternal life. Ito pong gantimpala. In this earthly life, 100 times. Sabi niyo, Pastor, mukhang ngayon ko lang napag-isip-isip yan. But think about it. Listen to it. The rewards in following Jesus. Sabi niya, you will receive now in return 100 times as many houses. Brothers, sisters, mothers, tingnan po ninyo, ina-isolate ko yan, isa-isa ko. 100 times houses, 100 times brothers and sisters, 100 times parents, 100 times children, 100 times property. Pastor, sabihin nyo, are you not preaching prosperity gospel? God wants you to be wealthy and healthy? No, I'm quoting Jesus. Sabi niya, now, in this earthly life. Di ba? In other words, sinabi niya, hinamon niya tayo, kailangan handa mong iwanan ng lahat, pati na magulang, mahal sa buhay, pati na mga bagay na tinatangkilik mo. At sabi niya, ang gantimpala sa iyo is 100 times. Alam niyo, nakikita ko rito, mga minamahal na mga kapatid, when you put your trust in Jesus and started following Him, yes, merong mawawala sa iyo, pero ang ibibigay sa iyo ni Lord ay mas marami. Di ba? Can you imagine, nung tanggapin mo ang Panginoong Yesus, naging anak ka ng Diyos, and then na-discover mo, ang dami palang anak ni Diyos, ni God. Pagdating mo sa Zion, before pandemic, nakikita mo rito, mga 700. Di ba? Sabihin mo, ang dami ko palang kapatid kay Lord. Ang dami palang handang manalangin para sa akin. At ang dami palang spiritual parents na pwedeng tumulong sa akin. Now, last month, or 2 months ago, yung aking kaibigang pastor na madalas pumunta sa Pilipinas noon na tumulong sa akin, si Roger Utterson ay namatay. Age 87, I think. At ngayong araw na to, at 22 sa US, mamaya pa yun, ano? Mamaya pa yun. Ngayong araw na ito, March 22, ay ang kanyang memorial service, tribute, at gaganapin sa Zion, city of Zion, where we used to go. Pag iniisip ko siya, you know, nung nandun siya sa Zion, Illinois, ilang beses siyang pumunta sa Pilipinas, and then he made sure na ako'y makarating sa Zion, Illinois ng ilang beses. At pagkatapos, tumira ko sa kanyang bahay. At pagkatapos nung siya'y mapunta na sa Arizona, ako'y tumira din sa kanyang bahay doon, sa isang retirement community na napakaganda. At tinost nila ako, tinanggap nila ako na parang isang kapatid talaga.
Pagkatapos binibiro ko sila, yung Sunday evening na maghihiwalay na kami kinabukasan, sabi niya, ang kanyang asawang si Gaylene, who died 2 years ago, ang sabi niya, I will prepare pizza for you, homemade. And I could, parang nai-imagine ko ngayon, parang naaamoy ko pa yung sarap ng pizza ang iniluluto ni Gaylene. It's so beautiful, so powerful. At kahit nasa isang maliit na church na siya, from the city of Zion, nagsimula pa rin siyang magbigay sa gawain natin sa Pilipinas. We have brothers and sisters everywhere in the world. Ang sabi nila mga evangelicals lang, hindi pa kasama yung hindi tinuturing na evangelicals pero mga Christian, ay more than 600 million. And anywhere you go, you can call them, you're my brother, you're my sister. At yung iba sa inyo nakasama sa ating mga group chat, sinasabi, pag meron kang binanggit doon, alam na alam mo, pag nag-like sila, nag-heart sila, nag-react sila, alam na alam mo somebody or many people were whispering prayers for you. 100 times ang dinagdag ng Panginoon sa pamilya mo. And so many people will be able to say, yes, we're willing to take care of you. Don't you worry. Marami kang kapatid. At hindi lang yun. Of course, sinabi ni Lord, now. Pero kung iisipin mo, nung ikaw ay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, sinong makakahalubilo mo pagdating sa kaluwang buhay? Makakahalubilo mo si Noah. Di ba? Makakahalubilo mo si Joseph. Yung iba sa inyo, si Joseph lang ang gusto sa kwento na yon. Ayaw nyo na kay Jacob at saka sa iba. Makakahalubilo mo si Moses, and then later on sila David, sila Zechariah, sila Zephaniah, sila Isaiah, sila Josiah. Laban nyo si Zephaniah? Kailangan malaman mo yun. Baka mamaya pagdating mo sa langit, later on babating, hey, I am Zephaniah. Zephaniah who? Baka mamaya lumapit sa iyo si Micah, sabi niya ganun, oh, you like what I wrote, yung Micah 6:8? Sabi, ano yun? Ano bang favorite song mo sa Zion? Tapos wala kang masabi. Kasi hindi ka nagko-concentrate pag worship, biro lang yun. Okay? Sabi ni Pastor Eldan, nung binabasa natin yung John 15, I am the vine, you are the branches. Sabihin mo sa katabi mo, tayo yung magkasanga. Di ba? Kasanga. Tama ba yun? And then of course, masasabi natin, hindi lang tayo kasanga, we are kasangga. We are kakampi. We're brothers, we're sisters. We're fellow disciples. Even when I go to Canada and other places, sa California, meron kaming nasiran, dating PBA player. Nung una, medyo alop siya sa amin. Pero nung pangalawang visit namin, sabi niya, Pastor, pagdating dito, kung halimbawa yung bahay, merong naka-Airbnb, merong nangungupahan, sabi niya, yung binili ng aking mga kapatid, sabi niya, dito kayo sa bahay, meron kayong room dito. Si Imelda, kararating lang from Las Vegas. Sabi niya sa amin, nung kami nasa US last year, sabi niya, ba't di kayo pumunta ng Las Vegas? Akong bahala sa inyo. Ano? Punta tayo? Huh. Yeah. Jesus, but then sabi niya ganon, makakatanggap ka ng lugar, makakatanggap ka ng property, yung ibibigay ni Lord sa iyo, yung lahat ng kailangan mo para mabuhay ka ng marangal dito. Para hindi mapahiya ang kanyang pangalan. The rewards in following Jesus. Sometimes we forget this. But then, kasabi niya, and along with this persecution. Pero sa gantimpalang ito, tandaan mo, nandyan pa rin ang pag-uusig. Marami pa rin hindi magkakagusto sa iyo. So many other people we don't like Christians, they will still attack you. And Jesus reminds us that life in the family of God isn't without difficulty. Tama?
Minsan siguro yung iba sa inyo, dahil ang ganda-ganda ng pangako, may buhay na walang hanggan, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Yung iba sa inyo nag-imagine, and then pagpasok niyo sa church, pagdating ng fellowship, after 3 years, after 1 year, sinasabi niya, ang dami palang problema. Bakit? Hindi naman namin pinangako ang langit sa lupa. Pag nandito pa tayo sa mundo, may problema. Pag nandito pa tayo sa mundo, may mga taong hindi magkakagusto sa'yo at hindi mo magugustuhan. Pero nandyan ang biyaya ng Panginoon. Kung gusto mo, ayaw mo na ng problema, ayaw mo na ng mga taong hindi mo magugustuhan, hindi mag-resign ka na lang sa pagiging tao. Or, you can tell the Lord, Lord, I wanna go home. Ayaw mo namang gawin yun eh. Di ba? Ayaw mo namang gawin yun eh. Sabi niya, in the life to come. Hindi lang sa buhay na ito, mayroong gantimpala, mayroong tulong, mayroong katiyakan. Ang sabi po niya sa letter B, in the life to come, sa darating na panahon, sa kabilang buhay, grabe ang gantimpala. Pag nakita mo na ng mukha ng ating Panginoong Yesus, pagkatapos na salubong mo na si Zephaniah at saka si Zechariah, si Moses, si David, si Paul, si James, si Peter, tapos na salubong mo na si Eva, anong gagawin mo pag si Eva na salubong mo? Sabi nilang mga kababayan na alam na nila, taga-Zion ito eh, kukurutin ko. At tatanong ko sa kanya, bakit mo kinain ng prutas na pinagbabawal? Of course, that is just a joke among so many. We will meet a lot of people, and it will take 1,000 years, 10,000 years, 100,000 years, and 1,000,000 years also to be able to discover how good and how great is the place God has reserved for you and for me. At hindi mo masasaid ang kagandahan ng langit na likha ng architect ng universe, na likha ng ating Panginoon Jesus. You will never be able to enjoy it fully and completely every day, sapagkat it will take eternity. Walang hanggan. Ang pagtira mo doon sa kalangitan na kanyang inihanda para sa atin. Pag iniisip po natin kung gaano katindi ang mga pangako ng Panginoon sa atin at sa pangalawang buhay, alam niyo, nawawala ang pagkaalipin mo sa mga bagay ng mundong ito. Sapagkat alam mo, isang araw, sayang mo sa gusto, iiwanan mo to. Pero di bale, meron kang iiwan. Pagdating po sa kalangit ay merong reversal of values. Yung mga bagay na ating pinahalagaan dito malamang, hindi na masyadong pahalagaan doon. Okay? Daw isang Chinese businessman na napakayaman, namatay siya. This is not in the notes. Tapos ang kahilingan niya sa kanyang will, bago siya namatay, maglalagay ng, padalhan siya ng mga isang 12 gold bars papunta sa langit. I don't know that's possible. Siguro inilagay sa libingan. At pagkatapos namatay nga siya, pagdating sa pintuan ng langit, biro lang po ito, hindi ito galing sa Biblia. Pagdating sa pintuan ng langit, ay pagkatapos sinalubong siya ni Peter, alam niyo naman ang sabi ng mga, sa nakigising natin si Peter daw nasa pintuan. Sabi, ano yung dala-dala mong maleta na napakabigat? Pagbukas ni Peter, mga ginto. Napanganga si Peter at nangihinayang. Sabi niya, ba't mo yan dinala dito? Iba ng currency dito sa langit. Ginagawit lang yan na pang simento sa highway. Pag nakamtan na natin ang lugar na yon, lalo mong mapatutunayan ang sinabi ni Jim Elliot na ibinigay ang kanyang buhay sa mga Oka Indians sa Ecuador. Nang siya'y mapana doon at mamatay at maiwan ang kanyang young wife and child, tinignan ng journal ni Jim Elliot at nabasa ang isang sikat sa mga quotation niya na ang sabi, "He is no fool who gives what he cannot keep in order to gain what he cannot lose." Hindi hibang ang isang tao na isinusuko ang mga bagay na hindi naman niya kayang panatiliin at hawakan upang makamtan niya ang isang bagay na hindi mawawala sa kanya magpakailanman. Sa pagsunod mo sa ating Panginoong Yesus, meron kang iiwanan, pero makakamtan mo ang mga bagay
na hindi pwedeng pagpalit sa anumang bagay ng sanglibutan. Dalawa pong points for consideration and then we will close. Some points to consider more deeply and seriously. Tinatanong natin madalas sa sarili natin, am I just an admirer or a follower of Jesus? I'm praying that you will say, I'm a follower of Jesus. Number one consideration, the upside down of the kingdom, the reversal of values. Baligtad po ang pagpapahalaga sa pangalawang buhay natin. Sa katuruan ng ating Panginoong Yesus, nire-remind niya tayo, pinapaalala sa atin, na iba po ang paraan ng kaharian ng Diyos at saka sa paraan ng sanglibutan. And to quote si James Edwards, sabi niya, the kingdom of God topples, tinutumba ng kaharian ng Diyos ang anumang bagay na pinahalagaan natin at tinihingi niya ang bagong pagpapahalaga. He topples everything that we value and prioritize, and He demands that we will have another value and priorities. Tinatanggal niya mula sa tao na sumusunod kay Jesus ang mga bagay na gustong-gusto nilang angkinin, pero binibigyan niya ng ibang pagpapahalaga at lampas pa sa pwede nating ma-imagine. Those who take their stand on their riches, whatever they may be, will have nothing to stand on. Yung nanindigan ka lang, pinahalagaan mong kayamanan na to, trabaho na to, bandang huli pagharap mo sa Panginoon, hindi ka na pwedeng makatindig sa kanyang harapan, sapagkat iba na ang currency ng kalangitan. Tinatawag niya tayo na talagang siya ang ating pahalagaan sa lahat. And number two, the assurance of the blessings of provision. Pag tinawag ka niyang maglingkod sa Kanya, umasa ka. Ibibigay niya ang iyong kailangan. Those of you who have been generous to the work of the Lord and have been open sa lahat ng gawain ng Panginoon, umasa ka. God will provide for you here and more so in the days to come. Totoo po, mahirap ng buhay sa Pilipinas ngayon eh. Di ba? Nasa Pure Gold kami ni Divine nung isang araw eh. Konting-konti lang, pagkatapos sinisingil ako, more than 4,000. Yan na ba ngayon? Of course, somewhere, inaasahan ko na yun eh. Kaya, gustong-gusto ko po yung biro na nakita ko sa Facebook eh. The joke eh. Tinanong ni Mrs. ang kanyang mister. Sabi niya, si mister pala, tinanong kanyang Mrs., anong ulam? Sabi niya, adobo. Wow, sabi ni mister, my favorite. Anong adobo? Manok o baboy? Ang sagot ni Mrs. Kangkong. Adobo naman, di ba? Life is difficult. But I assure you, our Heavenly Father will care for you. He loves you. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwanan. Sabihin niyo, pastor, yung pinangakong provision yun, 100 houses, 100 relatives, 100 places, 100, nasaan yun? Ang sabi ng isang author, pag hindi mo natanggap yung provision na yun ngayon, ang ibig sabihin, hindi ka pa talaga tumalikod sa mga bagay na dapat talikuran. Those who have left everything will receive so many things. It is an assurance, mga kaibigan, tiyak pag sumunod ka, tiyak din ang gantimpala niya. But the starting point, always believe and receive Jesus now. Madalas po nating sabihin sa Zion, life is short, death is sure, eternity is long. It is time for decision. Maikli ang buhay. Kaya nung aking mga pinsan, dumaong ang kanilang cruise ship dito sa Manila at ang sabi nila magkita-kita kami doon the other Wednesday, I made sure na nandun kami. Kasi matatanda na kami. You know,
Ang ibig sabihin, madalang na lang yung ganito at posibleng hindi na maulit sa ilang panahon. Di ba? As much as I want them to live up to 100 years and I want to live up to 100, nobody can guarantee that because life is short. And eternity is long. 1,000 years, 100,000 years, 1,000,000 years. Ang desisyon, ang magdadala tayo sa atin sa walang hanggan, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. As we think about this, will you please stand with me? Nung ako'y binata pa, that was a long time ago, in-invite akong pumunta sa US para mag-attend ng isang mission convocation. During those days, pag nag-a-apply ka sa US Embassy, walang bayad. During those days, kaya it has been a long time. And then you can apply every week pag nata-turn down ka. Nag-apply ako sa unang linggo. Tinanong ako, tapos ang sagot sa akin, sorry, we cannot give you a visa. Sabi ko, can I apply? Again? Yes! Tapos the following week, nag-apply ako. Pero the same ang nakalagay sa form eh. Hindi ko pwedeng baguhin because I told the truth. Ako'y binata at walang anak. Walang sariling bahay. Nangungupahan lang ang church para sa akin. Nang ibig sabihin, hindi ko pwedeng patunayan ako'y may babalikan. Ang sabi ng consul na nag-interview sa akin, sorry, I have to agree with the first one. We cannot give you a visa. Nag-apply ako for the third time. Tapos tinanong pa ako, na alam kong tanong, oh, you're a pastor? Sabi niya ganon, yes. Sabi ko, where was Jesus born? Siyempre, madaling sagutin, Bethlehem of Judea. Tapos may dali kong sinagot eh. Sabi ko, may pag-asa. Well, in spite of that, I cannot give you a visa. Ako'y pauwi na, ang sabi ko, Lord, mukhang mas madali pang pumunta sa langit kaysa sa US. Kasi pag pupunta ng langit, hindi mo na pwedeng patunayan ng qualification mo na ako'y mabuting tao, ako'y naging mabait, ako'y walang kasalanan, walang ganun eh. Kasi lahat tayo makasalanan eh, di ba? Sapagat ang pagpunta ng langit, binili na ng Panginoon ang passport at saka visa. Binayaran na niya sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng kumilala tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan, may lugar sa langit. It's decision time for some of us. Sabihin mo kay Lord Jesus, Lord, binibigay ko sa iyo ang aking pagtitiwala, ang aking pananampalataya. Kinikilala kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ko. Let's pray together. Father, we thank you so much sa message mo para sa amin. I'm praying, Lord God, kung may mga tao ditong kinausap ka, Lord, to make a first-time decision to put their trust in Jesus, I pray that today they will tell you, Lord Jesus, I believe you. I receive you. I put my life in your hand. So about this sa amin, Panginoon, na matagal na nakakarinig ng ganitong message, I'm praying that today, lalo pong lumalim ang aming pagsunod sa inyo. And Lord, I pray na bawat isa sa amin na hindi po kami tatalikod, kundi lalong magiging masugid ang aming pagsunod sa inyo, Panginoon. At ibigay mo po ang iyong rewards sa lahat ng mga anak mo na buong pusong sumusunod sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa mga pangirihang pangalan ng aming Panginoon Jesus lamang. Amen and amen.